Aya, gising ka pa ba? Kumusta? Ano nang pakiramdam mo? Kanina ka pa mainit eh. Nag-aalala talaga ako sa'yo. Kuya Eman, nandito ka pa pala. Akala ko po umalis ka na. Medyo nahihilo pa rin po ako. Parang may malamig na hangin na dumadaan po sa dibdib ko. Ay, huwag ka mag-alala. Hindi kita iwan dito. Magpahinga ka lang saglit at maghahanap ako ng paraan para gumaling ka agad. Tahimik ang maliit na kubo ni Eman sa gilid ng baryo ng San Lazaro. Ang baryong ito'y napapalibutan ng mataas na bundok, hagdang-hagdang palayan at makakapal na kagubatan na tila ba hindi nararating ng modernong mundo. Sa araw ay payapa ang lugar. Naririnig lamang ang huni ng mga ibon at lagasdas ng hangin sa dahon ng kawayan. Ngunit kapag dumidilim ng langit at ang buwan sumilip na sa pagitan ng mga ulap, nagiging ibang pakiramdam ng lugar. Parang may mga matang nakatingin mula sa kagubatan. Sa baryong yon, matagal nang may mga bulong tungkol sa mga nilalang na gumagala sa gabi. Sabi ng mga matatanda, hindi lahat ng nakikita mo ay tao. May mga nilalang na kaya mag-anyong tao sa umaga, ngunit nagiging halimaw sa gabi. Tinatawag nila tong aswang. Kuya Bangis. Mga bata, makinig kayo sa sinasabi ko. Huwag na huwag kayong lalabas ng bahay kapag hating gabi, lalo na kapag naririnig ninyo ang tunog ng tik-tik sa hangin. Mang Cardo, ano po ba yung tik-tik? Ano ba yung ibig sabihin ng Mang Cardo? Parang ibon lang na may tunog na ganoon. Yan ang pagkakamali ng marami. Pag mas mahina ang tunog, akala ninyo'y malayo. Pero ang totoo'y mas malapit na iyon sa inyo dahil nililin lang kayo ng aswang. Nagkatinginan ng mga kabataang nakikinig sa kanya. Ang ilan ay napalunok. Ang sinasabi ng mga matatanda na ang aswang ay may pulang mata at baliktad ang paa. At kapag nag-anyong babae, napakaganda raw. Ngunit sa likod ng ganda na iyon isang gutom na halimaw. Habang nagkukwento si Mang Cardo sa gitna ng baryo, tahimik naman naglalakad si Eman papunta sa maliit na palengke. Bitbit niyang isang maliit na bayong na may lamang halamang gamot. Nakasimangot ang kanyang mukha. 3 araw na kasing nawawala ang kanyang ama. Isa itong mangangaso na madalas pumunta sa bundok para maghanap ng baboy, damo o usa. Ngunit ngayon, parang nilamon siya ng kagubatan. Huy Eman, sandali! Bakit parang hindi ka mapakali dyan? Kanina pa kita tinatawag dito sa may tindahan ni Aling Pasing Pasensya ka na, Toby. Marami na ako iniisip. Hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik si tatay mula sa bundok at lumalala na rin ang sakit ni Aya. Baka naman naabutan lang yun ng ulan at napalayo ng lakad. Alam mo naman ang bundok dito, malawak at maraming likuan. Umiling si Eman. Hindi ganun si tatay Lagi siyang umuwi bago lumubog ang araw. Habang nag-uusap sila, mabagal na lumapit ang isang matandang babae na may dalang maliit na supot ng halamang gamot. Siya si Nana Sela, ang kilalang manggagamot sa baryo. Narinig ko ang inyong usapan. Mga iho, alam kong mabigat ang iniisip mo, Eman. Nana Sela, tulungan niyo po ako. Nilalagnat po si Aye. Wala pa rin si tatay. Natatakot na ako, baka may nangyari sa kanya sa bundok. Hindi malayo ang iniisip mo, anak. Dahil may mga bagay sa bundok na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang tao. Napatingin si Toby sa matanda. Nanay Sela, huwag naman ho kayong manakot sa amin. Huminga ng malalim ang matanda bago dahan-dahang nagsalita. Matagal nang may kwento tungkol sa isang diyosa na naninirahan sa pinakamataas na bahagi ng bundok. Ay, dahil sa isang matandang sumpa, ang Diyosang iyon ay naging parang aswang na kailangang kumain ng laman ng tao para lamang mabuhay. Napatingin si Eman sa direksyon ng bundok. Parang mas naging madilim ang ulap sa ibabaw nito. Kung totoo man yun, Nana Sela kailangan kong pumunta doon dahil maaaring nandun si tatay. At kailangan ko rin mahanap ng gagamot para kay Aya. Napailing ang matanda, ngunit may nilabas siyang maliit na bote mula sa kanyang supot.
Ay, iha, kung desidido ka talagang pumunta doon sa bundok, dalhin mo itong langis at itago mo. Galing pa ito sa albularyo. Kapag kumulo, ibig sabihin may aswang na malapit sa iyo. Tinanggap yun ni Eman. Salamat po, Nana Sela. Pangako ko, babalik ako at hahanapin ko si tatay. At gagaling si Aya. Sa malayo, tila may naririnig na mahina ngunit malinaw na tunog na lumulutang sa hangin. Isang pagaspas ng pakpak. Napalingon si Eman sa direksyon ng madilim na kagubatan. Hindi niya alam kung bakit ngunit may pakiramdam siyang may kung anong gumalaw sa loob ng bundok. At marahil, naghihintay yun sa kanya. Huy, Eman, narinig mo ba yun? Kanina parang may tunog sa kagubatan. Kinakabahan ako mula nung umuwi tayo mula sa bahay ni Nana Sela. Tama ka, Toby. Narinig ko yun pero mahina lang. Parang hangin lang siguro ng duman sa kawayan. Huwag muna tayong magpanik, ano? Ngunit kahit sinubukan ni Emma na maging kalmado, may kakaibang pakiramdam na gumagapang sa kanyang dibdib. Pagsapit ng gabi, ang Baryo San Lorenzo ay tila naging mas tahimik kaysa dati. Walang kuliglig, walang huni ng ibon. Tanging ang malamig na hangin lamang ang dumadaan sa pagitan ng mga kubo. Bigla na lamang umalingaw ang sabay-sabay na pag-alulong ng mga aso. Isang mahabang malungkot na alulong. Pagkatapos, bigla itong tumigil. Parang may kung anong nagpatili sa kanila. Kuya Eman, bakit parang tahimik bigla ng mga aso? Kanina po sila umiiyak. Parang may nakikita sila sa labas Manatili ka lang dito sa loob, Aya, ha? Isasara kong bintana. Baka may ligaw na hayop lang sa paligid natin. Sinara ni Emma ang bintana ng kubo, ngunit bago pa man niya itutuloy ang maisara, may napansin siyang gumagalaw sa gilid ng palayan. Isang anino. Mabilis itong dumaan at nawala sa dilim. Napakunot ang kanya noo. Kinabukasan, nagkagulo sa baryo. May isang magsasakang sumigaw habang tumatakbo papunta sa gitna ng baryo. Mga kababayan! May nakita akong patay! Yung kambing sa gilid ng palayan pero wala itong dugo! Parang sinipsip ng laman ng kung ano! Nagbulungan ng mga tao. Sinasabi ko na nga ba sa inyo? May kumagala na naman dito sa baryo. Hindi ito ordinaryong hayop. Sigaw ni Mang Cardo. Isa pang lalaki ang nagsalita. Wag niyo kaming takuting, Mang Cardo. Baka aso lang yun at malaking ahas. Ngunit umiling ang matanda. Hindi aso ang kayang mag-ubos ng dugo ng hayop ng ganon. Sa gilid ng mga nagkakagulong tao, tahimik na nakatayo si Eman at Toby. Eman, parang hindi na to normal. Kung totoo yung sinasabi ni Mang Cardo baka nga may aswang dito. Hindi agad sumagot si Eman. Sa halip ay inalala niya ang sinabi ni Nana Sela kagabi. Ang langis. Dahan-dahan niyang nilabas ang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Habang hawak niya yun, napansin niyang may maliliit na bula na lumilitaw sa loob. Unti-unti itong kumukulo. Toby, tingnan mo to. Lumapit si Toby at halos mapaatras. Eman naman. Kumukulo yung langis. Grabe. Tama ba yung sinabi ni Nana Sela? Hindi na niya tatapos ang sasabihin. Pareho nilang alam ang ibig sabihin nito. May aswang na malapit. Sa hapon ng araw na yun, nagpunta si Eman at Toby sa gilid ng kagubatan kung saan nakita ang patay na kambing. Habang naglalakad sila sa damuhan, may napansin si Toby sa lupa. Eman, sandali, tingnan mo to. Lumuhod siya, tinuro ang mga bakas ng paa sa putik. Mga yapak lang naman yan Baka mula sa mga mangangaso o magsasaka. Ngunit umiling si Toby. Ano ka ba, Eman? Hindi yan. Tingnan mo mabuti. Lumapit si Eman at doon niya napansin ang kakaiba. Ang mga daliri ng bakas ng paa ay nakaharap sa kabilang direksyon. Baliktad. Parang ang naglakad ay nakatalikod, ngunit ang mga hakbang ay papunta sa kagubatan. Nanlamig ang batok ni Eman. Baliktad yung mga paa! Eman, gayang anong kwento ni Mang Cardo? Pareho silang napatingin sa madilim na kagubatan. Biglang dumaan ang malamig na hangin sa paligid nila. At kasabay nito, may narinig silang mahina,
Ngunit malinaw na tunog. Isang tiktik. Napatingin si Toby sa paligid. Narinig mo ba yun, Eman? Narinig mo ba yun? Tumango si Eman, ngunit napansin niyang kakaiba. Habang mas malinaw ang tunog sa kanilang tenga, parang mas humihina ito. Toby, alam mo ba kung ano ibig sabihin yan? Napalingon si Toby sa kanya. Ang sabi ni Mang Cardo, kapag mas mahina ang tiktik, ibig sabihin mas malapit yung aswang. Biglang napatakbo si Toby pabalik sa baryo. Eman, umalis na tayo dito. Hindi ito magandang lugar. Ngunit hindi gumalaw si Eman. Sa halip ay tumingin siya sa direksyon ng bundok. Naalala niya ang kanyang ama at ang kanyang kapatid na may sakit. Toby, kung aalis tayo ngayon, baka hindi na natin makita si tatay at baka hindi na gumaling si Aya. Huminto si Toby. Anong balak mong gawin, Eman? Mahigpit na hinawakan ni Eman ang bote ng kumukulong langis. Susundan ko ang mga bakas na ito papunta sa bundok. Kung may aswang man dun kailangan kong malaman ang totoo. Tahimik ang kagubatan sa harap nila. Parang isang bibig ng dilim na naghihintay. At habang nakatingin si Eman sa loob nito, may pakaramdam siyang may kung anong nilalang ang nakamasid sa kanya mula sa mga puno. At alam nito na paparating siya. Eman, sigurado ka ba talaga sa gagawin natin? Kanina pa ako kinakabahan mula nung makita natin yung mga bakas na yun. Lalo na yung nasa gilid ng kagubatan. Ano ka ba? Toby, wala na tayong ibang pagpipilian kung hindi tayo pupunta sa bundok Hindi natin malalaman kung ano talaga nangyari kay tatay at baka hindi na rin gumaling si Aya. Biglang sumulpot si Nana Sela. Tama ang desisyon ninyo, mga iho. Ngunit tandaan ninyo, ang bundok na iyan ay hindi lamang tahanan ng mga hayop. May mga nilalang doon na mas matanda pa kaysa sa baryo natin. Madilim pa lamang ang langit nang maghanda ang tatlo para sa kanilang paglalakbay. Sa harap ng maliit na kubo ni Eman, maingat nilang nilagay sa kanilang mga bag ang mga bagay na sinabi ni Nana Sela na makakatulong laban sa mga nilalang sa gabi. Bawang, asin, at buntot ng pagi. Meron ding 3 maliwanag na lampara na may makapal na salamin. Sabi ng matatanda, ang mga nilalang na tulad ng aswang ay galit sa matinding liwanag. At minsan, yun lamang ang nagiging pagitan ng buhay at kamatayan. Huwag ninyong kakalimutan ito. Niya kay Eman ang malit na bote ng langis ng albularyo ulit. Bahagya itong kumulo kahit umaga pa lamang. Alam mo na yung gagawin diyan, iho. Kapag kumulo ibig sabihin, may aswang. Huminga ng malalim si Eman. Handa na ako, Nana Sela. Ako rin! Eman, kasama mo ako. Dahan-dahan silang naglakad papasok sa kagubatan. Habang lumalalim ang kanilang nilalakaran, mas nagiging makapal ang hamog sa paligid. Ang mga puno ay tila nagiging mas matatangkad at mas madilim. Ang landas ay makitid at matarik. Sa ilang bahagi ng bundok, kailangan nilang dumaan sa makitid na gilid ng bangin habang ang malalamig na hangin ay umiihip mula sa ibaba. Eman, hindi ko gusto yung lugar na to. Parang may nakatingin sa atin mula sa mga puno. Nararamdaman ko din yung Toby. Pero kailangan natin magpatuloy. Biglang huminto si Nana Sela. Ay, mga iho, sandali lamang. Tumahimik silang lahat. Sa itaas ng mga kawayan, may narinig silang kakaibang tunog. Isang matinis at paulit-ulit na huni. Nakakatakot. Pagaspas na para bang papalapit sa kanila. Ngunit iba ito sa tunog na naririnig nila sa baryo. Mas malakas. Mas matinis. Eman, narinig mo ba yun? Ang sinasabi na naman ni Mang Cardo sa ibon ng aswang. Hindi na nakasagot si Eman nang bigla ang may dumaan na anino sa ibabaw nila. Isang malaking nilalang ang bumagsak mula sa ulap ng hamog. Ang mga pakpak nito ay halos kasing laki ng bubong na kubo. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa pulang liwanag at ang matalim nitong kuko ay handang sumunggab. Eman, tik-tik yan! Mabilis na nilabas ni Eman ang kanyang bolo. Nana Sela, manatili kayo sa likod. Poprotektahan ko kayo.
Sumugod ang nilalang mula sa himpapawid. Ang pagaspas ng pakpak nito ay parang kulog na bumagsak sa kagubatan. Tinangka nitong sunggaban si Toby gamit ang mahahabang kuko. Ngunit nakaiwas siya at gumulong sa lupa. Eman! Itaas mo! Muling sumisid ang halimaw. Sa pagkakataong yun, tinaas ni Eman ang kanyang lampara. Ang matinding liwanag ay tumama diretso sa mga mata ng nilalang. Bigla itong napasigaw. Isang nakakabinging sigaw ang umalingaw sa kagubatan. Huwag niyong patayin ang ilaw. Huwag kayo matatakot. Hawakan ninyo ang liwanag. Habang nahihirapan ang nilalang sa liwanag, mabilis na tumayo si Toby. Sumugod siya at tinulak ang bolo diretso sa dibdib ng halimaw. Eto na ang wakas mo! Tumagos ang talim sa laman nito. Umikot ang katawan ng tiktik sa hangin. Sandali itong pumiglas. Pagkatapos, unti-unti itong nagbago. Ang katawan nito ay tila natutunaw sa hangin hanggang sa maging abono lamang na tinatangay ng malamig na hangin sa bundok. Napahinga ng malalim si Eman. Tama talaga si Nana Sela. Mahina sila sa liwanag. Kung ganun marami pa siguro silang katulad nito sa bundok, no? Eman! At iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating mag-ingat. Dahil kung may tiktik dito, ibig sabihin, malapit na tayo sa pinanggalingan ng sumpa. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang lumalim ang gabi. Maya-maya, may napansin si Eman sa gilid ng bundok. Isang malaking butas sa pader na bato. Isang kuweba. Ang bunganga nito ay tila isang madilim na bibig na handang lumamo ng kahit sinong papasok. Eman, tingnan mo yung mga marka sa paligid. Lumapit sila sa pader ng kuweba. Doon nila nakita ang mga lumang ukit sa bato. Mga simbolo, mga anyo ng babae na may pakpak at mahabang buhok. At mga nilalang na lumilipad sa paligid niya. Hay, ang mga ukit na ito. Ito ang kwento ng Diyosa sa bundok. Napatingin si Eman sa loob ng kuweba. Malamig ang hangin na lumalabas dito. At may mga bulong na parang hangin na umiikot sa loob. Parang may mga tinig na nagsasalita sa dilim. Ito na siguro yung lugar na sinasabi ni Mang Cardo, no? Oo, Eman. Ngunit hindi pa tayo papasok. Kailangan muna nating magpahinga. Dahil ang mga nilalang sa bundok ay mas malakas kapag gabi. Naglatag sila ng maliit na apoy sa labas ng kuweba. Tahimik silang nakaupo habang pinapakinggan ng hangin sa bundok. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may narinig si Emma na mahina na naman, ngunit malinaw na bulong mula sa loob ng kuweba. Parang boses ng isang babae. Mahina, malungkot, at tila tumatawag sa kanya. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Eman na ang kanilang paglalakbay ay hindi na lamang paghanap sa kanyang ama. May mas matandang lihim ang bundok at malapit na nila itong matuklasan. Uy, Toby, gising na ba kayo? Parang may kakaiba akong narinig mula sa labas ng kuweba. Kanina ko pa to narinig at hindi ako mapakali. Oh, ano naman yun, Eman? Huwag mo sabihin may isa na namang halimaw na umiikot dito sa paligid natin, ha? Ay, tahimik muna kayo. May nararamdaman akong presensya. Dito lamang sa malapit. Hindi ito ordinaryong nilalang. Unti-unting sumilip ang liwanag ng umaga sa pagitan ng mga puno sa bundok. Ang makapal na hamog ay bumabalot sa paligid ng kuweba. Dahan-dahang umangat habang ang araw ay nagsisimulang sumikat. Habang naglalakad sina Eman sa labas ng kuweba, napansin nilang isang bagay na hindi nila nakita kagabi. Isang maliit na bukal ng malinaw na tubig sa pagitan ng dalawang bato. Ang tubig ay kumikislap sa liwanag ng araw na parang kristal. At sa gitna nito, may isang babae. Mahaba ang kanyang buhok na itim na parang gabi. Ang balat niya ay napakaputi at tila kumikislap sa liwanag ng umaga. Tahimik siyang naliligo sa tubig na parang hindi niya napapansin ang presensya ng tatlo. Sino siya? Hindi makapagsalita si Toby. May kakaibang kapangyarihan ang presensya ng babae. Dahan-dahang lumakad si Eman papalapit sa bukal. Biglang,
Nagsalita ang babae. Matagal ko na kayong hinihintay, mga manlalakbay. Bakit ngayon lamang kayo dumating sa bundok na to? Napahinto si Eman. Kilala niyo ba kami? Ngumiti ang babae. Ang bundok na to ay nakikita ang lahat ng dumaraan dito. Tumayo siya mula sa tubig at dahan-dahang lumapit. Habang gumagalaw siya, tila mas lalo siyang nagiging kahanga-hanga. Ako si Lira, tagapagbantay ng bundok na to. At kung kayo ay pagod, maaari kayong uminom mula sa bukal na to. Nagbibigay ito ng lakas sa mga naglalakbay. Parang nahipnotismo si Eman. Unti-unti siyang lumapit sa tubig. Ngunit biglang hinawakan ni Nana Sela ang kanyang braso. Hoy, huwag kang lalapit diyan, Eman! Napalingon si Eman. Bakit, Nana Sela? Anong problema? Mahina, ngunit matigas ang boses ng matanda. Dahil ang nilalang na iyan ay hindi babae. Tumahimik ang paligid. Ang ngiti ni Lira ay dahan-dahang nagbago. Sinasabi ng mga alamat na ang aswang ay madalas mag-anyong magandang babae upang linlangin ang mga tao. Saglit na tumingin si Lira sa kanila. At sa sandaling iyon, nakita ni Eman ang kakaiba. Ang mga mata ni Lira. Sandali itong kumislap ng pulang liwanag. Eman! Umatras ka dyan! Ngunit huli na. Biglang nagbago mukha ni Lira. Ang mga kuko niya ay humaba at naging matutulis na parang mga talim. Ang kanyang bibig ay bumuka at lumabas ang mahaba at makintab na dila na parang proboscis na naghahanap ng dugo. Akala nyo ba? Hindi ko alam kung bakit kayo nandito. Bigla siyang sumugod kay Toby. Mabilis na gumulong si Toby sa lupa habang ang matutulis na kuko ni Lira ay bumagsak sa batong kanyang kinakatayuan. Eman! Tulungan mo ako! Sumugod si Eman habang hawak ang kanyang bolo. Toby! Lumayo ka dyan! Lumayo ka sa kaibigan ko! Tinangka niyang hiwain ng nilalang ngunit mabilis itong nakaiwas. Ang katawan ni Lira ay biglang kumurba sa kakaibang paraan. At nang siya'y tumalon papunta sa puno sa gilid ng bukal, nakita ni Emma ng isang bagay na nagpanginig sa kanyang dugo. Baligtad ang kanyang mga paa. Eman! Totoong aswang siya! Biglang tumalon si Lira mula sa puno at sinubukang sunggaban si Eman. Ngunit sa pagkakataong yun, kumilos si Nana Sela. Sa ngalan ng espiritu ng bundok, lumayo ka sa amin! Binato niya ang isang dakot ng asin. Pagdapo nito sa balat ni Lira, bigla itong sumigaw na parang nasusunog. Aray ko! Sumigaw ang nilalang habang umatras. Ngunit mabilis itong bumawi at muling sumugod. Halos matumba si Eman habang sinusubukan niyang umiwas sa kanyang mga kuko. Toby! Ang lampara! Mabilis na kinuha ni Toby ang lampara at binigay kay Eman. Sa isang iglap, tinaas ni Eman ang maliwanag na ilaw diretso sa mukha ni Lira. Ang liwanag ay tumama sa kanyang mga mata. Bigla siyang napaatras. Huwag! Aray! Ang liwanag! Sa sandaling yun, mabilis na kinuha ni Eman ang lubid na dala niya. Ito'y lubid na binindisyonan ni Nana Sela at hinabig gamit ang dasal. Tumalon si Eman at mabilis na pinulupot ang lubid sa katawan ni Lira. Huwag kang gagalaw! Nagpumiglas ang nilalang. Ang kanyang sigaw ay umaalingaw sa buong bundok. Ngunit habang humihigpit ang lubid, nagbabago ang kanyang boses. Hindi na ito parang halimaw. Parang isang babaeng nasasaktan. Pakiusap, tigilan niyo na to. Hindi niyo ko naiintindihan. Unti-unting humina ang kanyang lakas. Ang kanyang mukha ay nagbago. Ang ganda niyang mukha ay tila natuyo at naging payat at maputla. Ngunit sa kanyang mga mata, may lungkot. Hindi galit, hindi gutom, kundi matinding lungkot. Tahimik na tumingin si Eman sa kanya habang hawak ang lubid. Kung ikaw man halimaw, bakit parang humihingi ka ng tulong sa amin? At sa sandaling yun, nagsimulang umiyak si Lira. Pakiusap, huwag niyo akong saktan. Hindi ako tunay na kalaban ninyo.
Kung alam niyo lamang ang ginawa sa akin, matagal na sana ako nakalaya sa sumpang to. Tahimik ang paligid ng bukal habang nakagapos si Lira sa lubid na hinabi ng dasal ni Nana Sela. Ang liwanag ng umaga ay sumasala sa pagitan ng mga puno, ngunit sa mukha ng babae ay makikita ang pagod at sakit na tila dala niya sa napakahabang panahon. Eman, huwag ka magpapalin lang, baka nagkukwento lang yan para makawala. Ano ka ba, Toby? Sandali lang. Gusto kong marinig kung anong sasabihin niya eh. Lumuhod si Eman sa harap ni Lira. Lira, kung may kwento ka man, sabihin mo ang totoo dahil kung nagsisinungaling ka eh, hindi ka na makakalis sa lubid na to. Huminga ng malalim si Lira bago nagsalita. Matagal na panahon ang lumipas bago pa itinayo yung baryo niyo. Ako ang tagapagbantay ng bundok na to. Tinatawag nila akong Diyosa ng Kagubatan dahil pinoprotektahan ko ang mga hayop, ang ilog at ang mga puno laban sa mga taong sakim. Tahimik na nakinig si Eman at Toby. Noon, ang mga tao ay gumagalang sa bundok. Nagbibigay sila ng alay at hindi sila kumukuha ng higit na kailangan nila. Ngunit dumating ang isang lalaki na puno ng inggit at kapangyarihan. Ay, Diyos ko! Yan ba ang mangkukulam? Tumango si Lira. Oo, isang mangkukulam na ang pangalan ay Saryo. Ninais niyang angkinin ng kapangyarihan ng bundok kaya sinumpa niya ako. Ginamit niyang madilim na ritual upang gawing halimaw ang aking katawan. Kaya ka naging aswang? Ganun ba yun? Oo, pinigyan niya ako ng gutom na hindi kayang pigilan. Gutom sa puso ng tao. Kung hindi ako kakain, mamamatay ako. Ngunit kung kakain ako, magiging halimaw ako sa mata ng lahat. Tahimik ang hangin sa paligid. Kaya ang kwento tungkol sa mga aswang sa bundok pinanganak dahil sa sumpang yun. Napatungo si Eman. Naalala niya ang kanyang ama. Isang taong laging nagsasabi na ang bundok ay hindi dapat abusuhin. Kung ganun ba bakit may mga nawawalang tao sa bundok? Malungkot na ngumiti si Lira. Hindi ko pinapatay ang mga taong may respeto sa kalikasan. Ang kinakain ko lang yung mga sumisira sa bundok. Mga mangangahoy na nagpuputo ng puno. Mga mangangaso na pumapatay ng sobra sa kailangan. Nagkatinginan sina Eman at Toby. Ang tatay ko ay mangangaso pero hindi siya ganun. Gumagalang siya sa bundok. Mahina ang boses ni Lira. Kung ganun, hindi ko siya sasaktan. Nagulat si Eman. Ibig sabihin mo buhay pa yung tatay ko. Hindi sumagot si Lira, ngunit ang kanyang katahimikan ay parang sagot na rin. Pagkatapos, nagsalita siyang muli. Kung tutulungan niyo kung basagin ang sumpa, makakatulong ako sa inyo. Kaya kong pagalingin ang kapatid mong si Aya. Napatingin si Eman sa kanya. Kaya mong pagalingin ang kapatid ko? Hay, posible iyon. Kung ang kapangyarihan niya ay tunay na mula sa bundok. Lumapit ang matanda at tiningnan si Lira. May mga paraan para mabasag ang sumpa. Ngunit hindi yon madali. Kailangan natin ang halamang tinatawag na bulaklak ng buwan na tumutubo lamang sa tuktok ng bundok at lumalabas kapag tinamaan ng liwanag ng buwan. Ibig sabihin nyo kailangan pa nating umakyat ng mataas? Tama ka, Toby. Dahil doon lamang natin magagawa ang ritual. Tahimik silang lahat sandali. Eman, hindi natin kilala yung nilalang na to. Baka niloloko tayo nito Tumingin si Eman kay Lira. Sa kanyang mga mata ay wala siyang nakitang galit, kundi pagod at lungkot. Minsan, ang mga halimaw hindi pinanganak. Tumingin siya kay Toby. Ginagawa sila ng ibang tao. Kaya, kailangan natin silang intindihin. Huminga siya ng malalim. Kailangan natin silang tulungan. Dahan-dahang sumilip ang hangin mula sa bundok na parang may lihim na narinig ang kagubatan.
At sa kaibuturan ng bundok, parang may isa pang nilalang na nagising. Nakikinig sa kanilang desisyon. Huy, Eman, sigurado ka bang magandang ideya nang dalhin natin siya pabalik ng baryo? Baka mas lalo lang magalit ang mga tao kapag nakita nila yung isang aswang. Wala. Kailangan natin to. Toby, kailangan natin mabasag ang sumpa kung patuloy silang mabubuhay sa takot at kasinungalingan Wala mangyayari. Mabagal na naglakad ang lahat pababa ng bundok. Si Liray nakagapos pa rin sa lubid na may dasal at tinakpan ng makapal na telang itim ang kanyang ulo upang hindi makita ng mga tao ang kanyang mukha. Ngunit kahit ganun, parang may kakaibang pakiramdam ang hangin habang papalapit sila sa baryo ng San Lazaro. Pagpasok pa lamang nila sa gilid ng palayan, may isang bata nang nakakita sa kanila. Oh, may dala silang aswang! Mga kapitbahay! Parang apoy na kumalat ang balita. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagtipon ng mga tao sa gitna ng baryo. Ang iba ay may dalang kahoy, ang iba ay may dalang bato. Anong ginawa ninyo? Bakit ninyo dinala ang nilalang na yan dito? Sigaw ni Mang Cardo. Isang lalaki pang sumigaw mula sa gitna ng mga tao. Patayin na iyan! Bago pa tayo maubos lahat! Mga kababayan, sandali lang. Makinig muna kayo. Hindi siya basta halimaw. May sumpa sa kanya. At maaari natin tumabasag. Tulungan natin siya! Sigaw ni Eman. Biglang lumitaw sa harap ng mga tao ang pinuno ng bayan, si Dato Sario. Tahimik siyang naglakad papunta sa gitna ng plaza habang nakatingin kay Lira. Kaya pala may kakaiba akong nararamdaman sa bundok nitong mga nakaraang araw. Lumapit siya kay Eman. Eman, anak ng mga ngaso, bakit mo dinalang halimaw na yan sa baryo? Hindi ho siya halimaw. Siya ay isang tagapagbantay ng bundok na sinumpa. Biglang nagbago mukha ni Sario. Ang sinasabi mo ay kalokohan. Ang nilalang na yan ay dahilan kung bakit may mga nawawalang tao dito sa baryo natin. Hindi ho yun, Dato Sario. Ngunit sumigaw ang mga tao. Patayin na yung aswang! Oo nga, patayin yan! May isang babae ang naghagis ng bato na tumama sa balikat ni Lira. Bahagya siyang napaungol. Tigilan nyo iyan! Ano ba naman kayo? Lumapit ang matanda sa gitna ng plaza. Ang nilalang na iyan ay dating diyosa ng bundok. Ngunit sinumpa ng isang mga guway na naghangad ng kapangyarihan. Biglang tumawa si Dato Sario. Mga kwento lamang yan ng matanda. Huwag kayong maniwala sa mga pantasya ng isang matandang manggagamot na si Nana Sela. Pero Dato, totoong sinasabi ni Nana Sela. Ngunit hindi na nakinig ang karamihan. Habang lumalala ang sigawan, unti-unting nagdilim ang langit sa ibabaw ng baryo. Ang mga ulap ay nagtipon na parang may paparating na bagyo. Napansin ni Nana Sela ang pagbabago. May masamang nangyayari ngayon. Sa gitna ng plaza, biglang tumayo si Dato Sario sa ibabaw ng kahoy na entablado. Dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang kamay at nagsimula siyang magsalita ng salitang hindi maintindihan. Sa ngalan ng mga espiritu ng dilim, lumabas kayo at dalhin ninyo takot sa baryong ito! Napakunot ng noo si Eman sa narinig kay Dato Sario. Nana Sela, anong ginagawa niya? Yan ang ritual ng mga guway, mga mangkukulam. Biglang may narinig na ungol mula sa dilim ng kagubatan. Isang mababang ungol na parang nagmula sa maraming nilalang. Pagkatapos, may mga mata na kumislap mula sa anino. Mga pulang mata. Mabilis na lumabas mula sa dilim ang mga kakaibang hayop. Parang aso, ngunit mas mababa ang katawan at mas malaki ang ulo. Ang kanilang likod ay hubog at ang kanilang mga ngipin ay matutulis na parang kutsilyo. Sigbin yan! Eman! Sumugod ang mga nilalang sa baryo. Nagsigawan ang mga tao habang nagtatakbuhan. Lumayo kayo! Toby! Sumama ka sa akin! Mabilis na hinugot ni Eman ang kanyang bolo habang isang sigbin ang sumugod sa kanya.
Tumalo ng halimaw na parang demonyong aso. Ngunit sinalubong ito ni Eman. Isang mabilis na galaw. Hiniwa niyang likod ng nilalang. Ang talim ay tumama sa gulugod nito. Bumagsak ang sigbin sa lupa. Sa kabilang bahagi ng plaza, may isang nilalang ang sumugod kay Toby. Mabilis siyang umakyat sa poste ng kawayan sa gitna ng plaza. Halika dito! Kung kaya mo ako, akong bahala sa'yo! Tumalon ng sigbin. Sa sandaling yun, tumalon din si Toby mula sa itaas. Diretsyo niyang tinulak ang sibat pababa sa likod ng halimaw. Ano? Lumabang ka ngayon! Samantala, habang nakagapo si Lira, unti-unti niyang tinas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga matay kumislap. Tumigil kayo! Isang matinis na sigaw ang lumabas sa kanyang bibig. Ang tunog ay parang alon na tumama sa buong baryo. Biglang napatigil ang mga sigbin. Napahawak sila sa kanilang mga ulo na parang nahilo. Ngayon na! Sigaw ni Nana Sela. Mabilis na naglabas ang matanda ng mga dakot ng paminta at asin. Binato niya to sa mga nilalang. Ang mga sigbin ay napatras habang sumisigaw ang kanilang balat. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Eman ang isang bagay. Nakatayo pa rin si Dato Sario sa entablado. Hindi siya natatakot. Sa halip, ang kanyang mga matay nagliyab ng pulang liwanag. At habang patuloy siyang bumubulong ng mga sumpa, napagtanto ni Eman ang isang nakakatakot na katotohanan. Hindi lamang siya ang pinatawag ng mga halimaw. Siya ang kumukontrol sa kanila. Toby, bantayan mo yung mga tao ha. Huwag mong hahayaang makalapit ang mga halimaw sa kanila. Kailangan kong pigilan si Dato Sario. Eman, mag-ingat ka ha. Hindi ordinaryong tao yan. Demonyo yung kalaban mo. Naglalagablab pa rin ang kaguluhan sa baryo. Ang mga sigbin ay unti-unting umaatras matapos tamaan ng asin at paminta ni Nana Sela. Ngunit ang hangin ay nananatiling mabigat at puno ng takot. Sa gitna ng plaza, nakatayo si Dato Sario sa ibabaw ng entablado. Mahina siyang bumubulong ng mga salita na parang hindi mula sa mundong to. Eman, huwag kang lalapit ng walang pag-iingat. Siyang tunay na nag-uugnay at mangungugway sa likod ng lahat ng ito. Napatingin si Eman sa matanda. Nana Sela, tingin ko siya rin ang nagpasimula ng sumpa kay Lira. Tumango si Nana Sela. Matagal ko nang pinaghihinalaan iyan. Ang pamilya ni Sario ang pinagmulan ng sumpa sa bundok. Lumapit si Eman sa entablado, hawak ang kanyang bolo. Dato Sario, tigilan mo lang ginagawa mo. Ikaw nasa likod ng lahat ng to, hindi ba? Huminto sa pagbulong si Sario at dahan-dahan siyang umiti. Sa wakas, may nakapansin din. Sa wakas, may taong may sapat na lakas ng loob para itanong yan sa akin. Yan ang katotohanan. Napakunot ang noo ng mga taong nakakinig. Ikaw nagsumpa kay Lira at ginamit mo ang takot ng mga tao para kontrolin ang baryo. Tumawa si Sario. Ha! Tama ka dyan, Eman. Noon pa man, alam ko na ang kapangyarihan ng bundok. Ngunit hindi ito binibigay sa mga tao. Kaya, kailangan kong kunin ito. Nagkagulo ang mga tao. Ang Diyos ang iyon, hadlang lamang sa aking mga plano. Kaya ginawa ko siyang halimaw. Upang siya ang sisihin ng lahat kapag may nawala o namatay. Ibig mo sabihin, ginamit mong sumpa para patayin ng mga taong ayaw mo? Umiti si Sario. Ha! Ang bundok ay dapat mapasailalim sa aking kapangyarihan. At ang mga taong hindi sumusunod ay kailangang mawala. Nanginginig sa galit si Eman. Halimaw ka! Biglang nagbagong ekspresyon ni Sario. Hindi ako halimaw. Ako ang tunay na may kapangyarihan sa bundok na ito. Biglang kumilos ang kanyang katawan. Ang balat niya'y tila gumalaw na parang may gumagapang sa ilalim nito. Ang kanyang likod ay bumuka. Ang mga buto ay pumutok at lumabas ang malalaking pakpak na parang paaniki.
Sumigaw ang mga tao sa takot. Tingnan ninyo ang mga tunay na anyo ng kapangyarihan! Sa isang iglap, nahati ang kanyang katawan. Ang iba bang kalahati ay nanatiling nakatayo sa entablado habang ang itaas ng bahagi ay lumipad sa hangin. Parang isang manananggal na lumilipad sa ibabaw ng baryo. Nagsigawan ng mga tao. Toby! Hawakan mo ang mga tao ha! Pigilan sila! Mabilis na lumipad si Saryo pababa habang nakataas ang kanyang mga kuko. Tinangka niyang hiwain si Eman. Ngunit nakaiwas si Eman at gumanti ng hampas ng bolo. Tumama ang talim ngunit mabilis na umatras ang nilalang. Mabagal ka, Eman! Bilisan mo naman! Sumugod muli si Saryo mula sa taas. Sa kabilang bahagi ng plaza, ang ibabang kalahati ng katawan ni Saryo ay nagsimulang gumalaw na parang may sariling buhay. Ha? Ano ba yan? Kumagalaw yung kalahati! Sumugod dito sa mga tao. Agad na kumilos sina Toby at Eman. Habang lumilipad sa itas na bahagi ni Saryo, pinrotektahan nilang lahat ng mga tao laban sa ibabang katawan. Eman! Ang mga tapayan! Kinuha nila mga tapayang may asin at suka mula sa tindahan sa plaza. Sunod-sunod nilang binasag ang mga ito sa katawan ng halimaw. Sumisingaw ang laman nito habang tinatamaan ng asin. Samantala, lumapit si Nana Sela kay Lira. Oras na para pakawalan ka dahil ikaw lamang ang makakapigil sa kanya, Lira. Tinanggal niyang lubid. Unti-unting tumayo si Lira. Nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang balat ay kumislap na parang liwanag ng buwan. Ang kanyang buhok ay umalon sa hangin na parang apoy. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling to. Lumipad siya pataas. Sa gitna ng ulap at kidlat, nagbanggaan si Saryo. Ang kanilang mga katawan ay tila bagyong naglalaban sa himpapawid. Ang bawat bangga ay nagpapayanig sa mga puno sa paligid. Sa ibaba, nakatingin ang mga tao habang ang liwanag ng kidlat ay nagpapakita ng dalawang nilalang na naglalaban sa kalagitnaan. Ngunit, sumugod si Saryo. Sa pagkakataong yun, mas mabilis si Lira. Hinawakan niyang dibdib ng mangkukulam. Ito, ang wakas ng iyong kasakiman. Humanda ka ngayon. Mahigpit niyang dinakma ang puso nito at dinurog. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw sa buong baryo. Ang dalawang bahagi ng katawan ni Saryo ay sabay na ng hina. Unti-unti itong naging abo at tinangay ng hangin. Tahimik ang baryo. Ngunit bago tuluyang mawala ang mangkukulam, mabilis siyang gumalaw sa hangin. Kinalmot ang braso ni Eman. Hindi pa tayo tapos! Napatras si Eman habang sumigaw sa sakit. Sa kanyang braso, kumalat ang maitim na ugat na parang lason. Napatingin si Lira sa kanya at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita sa kanyang mga mata ang tunay na takot. Eman, hawakan mong braso mo. Malakas na sugat mo. Dumudugo pa rin. Baka may lason yan ha. Baka may lason ng kuko ni Saryo. Ayos lang ako, Toby. Huwag kang mag-alala. Mas mahalaga tapos na ang laban. Unti-unting humupa ang kaguluhan sa baryo ng San Lorenzo. Ang sigbin ay naglaho na kasama ng kapangyarihan ni Dato Saryo. Ang mga taong kanina nagtatakbuhan sa takot ay dahan-dahang nagbalikan sa gitna ng plaza. Tahimik ang hangin. Tanging ang mahinang ungol ni Eman ang naririnig habang hawak niya ang kanyang braso. Lumapit si Lira sa kanya. Ipakita mo yung sugat mo sa akin, Eman. Dahan-dahan niyang hinawakan ang braso ni Eman. Sa sandaling yun, kumislap ang kanyang mata sa liwanag ng buwan na nagsimula ng sumilip mula sa ulap. Sa sugat ni Eman ay makikita ang maiitim na ugat na parang gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Ang sumpa ni Saryo, iniwan niya to sa'yo. Napakunot ng noo si Nana Sela. Hindi maganda yan. Ang mga guway ay kadalasang nag-iiwan ng sumpa kapag namamatay. Anong mangyayari sa akin? Hindi agad sumagot si Lira. Sa halip ay tumingin siya sa tuktok ng bundok. May paraan pa para mabasag ang sumpa ko. At kailangan natin gawin yun ngayon.
Nilabas ni Nana Sela ang halamang nakuha nila sa bundok. Isang maliit na halaman na may kumikislap na dahon na parang tinamaan ng liwanag ng buwan. Eto ang bulaklak ng buwan. Tumango si Lira. Lumuhod siya sa gitna ng plaza, hawak ang halaman. Ang sumpa na nilagay sa akin ay nagmula sa kapangyarihan ng dilim. Ngunit ang bundok ay may sariling balanse. Dahan-dahan siyang nagsimulang umawit ng sinaunang dasal. Habang binibigkas niya mga salita, nagliwanag ang kanyang katawan. Ang hangin sa paligid ay gumalaw na parang may dumaloy na enerhiya mula sa lupa. Unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Ang madilim na aura na matagal nang nakakabit sa kanya ay tila natunaw. Sa ngalan ng bundok at ng espiritu ng kalikasan, pinapalaya ko ang aking sarili mula sa gutom ng dilim. Biglang kumislap ang liwanag mula sa halaman. Isang malakas na hangin ang umikot sa plaza. At sa isang iglap, nawala ang pulang liwanag sa kanyang mga mata. Napahinga siya ng malalim. Tapos na. Wala na ang sumpa sa akin. Nagkatinginan ng mga tao sa paligid. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang nakikita nila ay hindi halimaw, kundi isang babae na lamang. Lumapit si Lira kay Eman. Ngayon, oras na para tuparin ko ang aking pangako. Naglakad sila papunta sa kubo ni Eman kung saan nakahiga si Aya. Mahina pa rin ang paghinga ng bata. Lumuhod si Lira sa tabi ng higaan. Munting bata, ang sakit mo ay dala ng malamig na hangin ng bundok. Ngunit kaya ko itong pagalingin. Dahan-dahan niyang nilagay ang kanyang mga kamay sa noo ni Aya. Isang malambot na liwanag ang lumabas sa kanyang palad. Unti-unting bumaba ang lagnat ng bata. Kuya, parang okay na po ko. Napamulat ang kanyang mga mata. Gumagaan na po yung pakiramdam ko talaga, kuya. Napaluha si Eman. Salamat, Lira. Sa labas ng kubo, tahimik na nakatayo ang mga taga-baryo. Ang galit na kanina ay unti-unting napalitan ng pag-unawa. Nagkamali kami sa paghusga sa iyo, Lira. Tumango ang ibang tao. Ngunit ngumiti lamang si Lira. Hindi ko kayo sinisisi. Ang takot ay makapangyarihan talaga. Ngunit hindi ako maaaring manatili dito dahil may ibang mangangaso ng kapangyarihan ng maaaring dumating kapag naalaman nilang wala na ang sumpa ko. Saan ka pupunta, Lira? Tumingin si Lira sa bundok. Mananatili ako sa pagitan ng mundo ng tao at ng kalikasan bilang bantay ng bundok. Dahan-dahan siyang naglakad palayo. Ang hamog mula sa bundok ay nagsimulang bumalot sa paligid. Salamat, Eman. Hindi ko makakalimutan ang kabaitan mo. Unti-unti siyang nawala sa gitna ng hamog. At muli, naging tahimik ang bundok. Lumipas ang ilang araw, ang baryo ay bumalik sa normal. Ngunit isang gabi, nagising si Eman sa kakaibang pakiramdam. Parang mas malinaw ang kanyang pandinig. Bigla niyang narinig ang isang pamilyar na tunog mula sa labas. Ang tiktik. Napabangon siya mula sa higaan. Tumingin siya sa maliit na salamin sa dingding. At doon niya nakita ang isang bagay na nagpahinto sa kanyang paghinga. Ang kanyang mga mata. Ang kanyang sariling refleksyon ay nakabaligtad. Unti-unti niyang hinawakan ang kanyang braso kung saan siya kinamot ni Saryo. Bahagya pa rin maitim ang ugat. Kaya pala. Ganto pala yun. Tahimik niyang kinuha ang kanyang bolo at ang lampara. Lumabas siya sa kubo habang nakatingin sa madilim na kagubatan. Kung itong sumpang iniwan sa akin ng hahanapan ko ito ng lunas bago pa ako maging halimaw. Sa malayo, ang tunog ng tiktik ay muling umaalingaw sa gabi. At sa ilalim ng malamig na buwan, naglakad si Eman papunta sa dilim upang hanapin ang lunas. Bago pa siya tuluyang maging nilalang na minsan ay kanyang nilabanan. Wakas. Minsan, ang tunay na halimaw ay hindi nilalang na pinanganak sa dilim, kundi ang taong gumagamit ng takot para kontrolin ng iba. Ngunit tandaan,
Kapag hinawakan mo ang dilim upang labanan nito, may pagkakataon na ang dilim ay kumapit din sa'yo. Dahil sa bawat sumpang winawasak, may bagong sumpang maaaring ipanganak. At sa bawat halimaw na pinapatay, may posibilidad na isa pang halimaw ang nagigising sa loob ng tao lumaban sa kanya. At kung nagustuhan niyo ang ating story for today, please comment awoo! At kung may real life stories kayo na nakakatakot at gustong i-feature sa ating channel, please comment your email. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangis!